Habang dumadaan sa isang bayan ng mga bida, nakarinig sila ng isang anunsyo tungkol sa isang palabas sa loob ng isang barko. Naisip nilang masaya ito kaya nagpasya silang pumasok at manood. Ang dula ay nagkukwento tungkol sa isang hitmonchan na gustong maging fighting champion at sinasabi sa Clefable na ayaw niyang sumuko. Ipinaalam naman ng Clefable kay Hitmonchan na naroon lang siya para sa kanya. Ayaw isuko ng Machoke ang titulong champion at nagsimula ang labanan. Nagpalitan sila ng suntok, ngunit natalo ang Machoke. Binilangan ng Abra ang Machoke at nang matapos ito, ang Hitmonchan ang nanalo. Nagyakap ang Clefable at Hitmonchan at doon natapos ang kwento. Nagustuhan ng lahat ng mga manonood pati na ng grupo ni Ash ang dulang ito. Biglang tumakbo palayo si Togepi, kaya sinundan ito ni Ash at Misty. Nahuli ito ni Misty bago pa makarating sa entablado, ngunit doon ay nakakita sina Ash, Misty, at Tracy ng tatlong taong may mga hawak na microphone. Sinasabi ng Hitmonchan sa Clefable na hindi siya pwedeng manatili dahil kailangan niyang umalis para maging isang champion. Naintindihan ito ng Clefable at alam niyang babalik din ng Hitmonchan. Nakita ng mga bida na ang mga taong ito ang nagpapahiram ng boses sa mga Pokemon. Sinaway sila ng isang babae dahil nagagambala nila ang dula, ngunit napansin nito ang Pikachu ni Ash at ang kanilang matibay na ugnayan. Natapos ang palabas, yumuko ang mga Pokemon at nagpasalamat ang mga voice actors sa mga nanood, bago sila sumayaw. Tinawag ng babae ang kanyang Raichu para sa finale, ngunit tila natatakot ang Raichu at ayaw nitong sumunod. Nang maglaon, pinayagan ng mga aktor ang grupo ni Ash na makisakay sa barko ng libre, dahil tulad nila ay kailangan din ng mga ito na pumunta sa susunod na isla. Nagtanong si Ash kung ano ang pwede niyang maitulong dahil nais niyang makabawi sa kanilang kabutihan. Inisip ng mga aktor na makakatulong si Ash kung maipakikita nito kay Kay, ang babaeng may Raichu, kung paano ang tamang bond o ugnayan. Pumayag sina Kay at Ash, bagamat nakita ni Misty na isa na naman itong pangakong baka hindi matupad ni Ash. Nakita sila ng Team Rocket at inisip nina James at Meowth na maaari silang maging mga sikat na bituin. Pinukpok sila ni Jessie at sinabing kailangan nilang hulihin ang mga Pokemon para sa kanilang boss para sila ay ma-promote. Sinabi ni Ash kay Kay na ang bawat Pokemon ay may iba't ibang personalidad, gaya ng mga tao, at kailangan niyang alamin ang personalidad ng kanyang Raichu. Nakita ni Tracy na alam ni Ash ang kanyang sinasabi, pero naalala ni Misty na itinuro lang ito ni Brock kay Ash noon. Sinubukan ni Ash na sabihin ang sikreto ng mga electric Pokemon pero hindi niya ito matandaan, kaya naman nainis si Misty. Nagtanong si Ash kung paano sila nagtatanghal, kaya binigkas ni Kay ang ilang mga linya. Ayaw ibuka ng Raichu ang bibig nito para magkunwaring nagsasalita at nagpakawala ito ng kuryente. Sinubukang pakalmahin ni Ash ang Raichu pero siya ang nakuryente. Sinabi ni Kay sa Raichu na ang ginawa nito kay Ash ay isang pangit na pag-uugali, kaya lalong nalungkot ang Raichu. Kinagabihan, tinanong ni Ash si Kay kung natatakot ba sa kanya ang Raichu, at sumagot si Kay na hindi, dahil ang katotohanan ay siya ang natatakot kay Raichu. Noong una niyang makatagpo ang Raichu, nagyakap sila pero nagpakawala ito ng kuryente, kaya naman naitulak niya ito palayo dahil sa takot. Mula noon, alam na ng Raichu na natatakot siya at yun ang naging dahilan kung bakit ito naging ganon. Alam ni Ash na kung sasabihin ni Kay sa Raichu ang kanyang tunay na nararamdaman, magiging maayos din ang lahat. Narinig ito ni Misty at Tracy at alam nilang laging nagsasalita si Ash mula sa kanyang puso. Nagmanman ang Team Rocket at nagpakawala ng isang torpedo na tumama sa barko. Sa pangalawang tama ng torpedo ay tumilapon si Raichu pero agad itong sinalo ni Kay. Naglabas ng kuryente ang Raichu, pero hindi ito binitawan ni Kay para kumalma ito. Ipinaalam ni Kay sa Raichu na hindi na siya natatakot sa kanya. Dumating si Ash at lumitaw ang Team Rocket na nagbigay ng babala na binalot nila ng mga pampasabog ang barko. Gusto sanang lumaban ni Ash pero nang marinig niya sa mga aktor na mahalaga ang barko sa kanilang kabuhayan, napilitan siyang sumuko. Tinalian ng Team Rocket ang lahat at inanunsyong huhulihin nila ang Pokemon ng mga aktor kahit ayaw pa ng mga ito. Sinabi ni Meowth sa mga Pokemon na siya na ang bago nilang amo at kailangan nilang sumunod sa kanya. Sinigawan ni Meowth ang natatakot na Raichu kaya kinuryente siya nito. Lumitaw ang mga aktor sa likod ng kortina at sinenyasan ang Hitmonchan. Tumango ang Hitmonchan bilang tugon at sinuntok si James. Tumayo ang mga Pokemon at sinabi sa Team Rocket na hindi sila susunod sa kanila. Nagulat ang Team Rocket na marinig silang nagsasalita at naging emosyonal si Meowth nang maalala niya kung paano siya natutong magsalita. Sinubukan ng mga bida na makawala at nakatakas si Togepi. Tinamaan ng Fire Punch ng Hitmonchan ang mukha ni James at napaso ito. Inilabas ni James si Victreebel pero isinubo lang siya nito. Gumamit si Weezing ng smokescreen kaya napaubo ang lahat. Nang makawala ang mga bida, pinuntahan ni Misty ang mga aktor habang sina Tracy at Ash naman ay nilabanan ng Team Rocket. Kinuryente sila ng Thunderbolt ni Pikachu, habang binasa naman sila ng water gun ni Marill.
Nakawala ang mga aktor at pinuntahan ni Kay ang Raichu. Naglabas ng kuryente ang Raichu, pero nang marinig kay Kay na hindi na ito natatakot, niyakap ito ng mahigpit ng Raichu. Kinuryente ni Pikachu ang nagagalit na Team Rocket gamit ang Thunder at napatalsik sila palayo dahil sa Mega Punch ni Raichu. Lahat ay masaya na makita ang nabuong ugnayan ni Kay at ng kanyang Raichu. Nang sumunod na araw, tinawagan ng mga bida si Professor Oak at ibinalita ang tungkol sa palabas. Sinabi ni Oak na kailangan niyang mapanood ang palabas na iyon balang araw. Biglang lumitaw si Kay na may problema dahil ang aktor na si Roger ay hindi makakapag-perform. Nawala ang boses ni Roger dahil sa smokescreen ni Weezing at natatakot siyang baka kailangang kanselahin ang palabas. Itinulak ng Raichu si Kay dahil gusto nitong si Kay ang pumalit sa pwesto ni Roger. Pumayag si Roger at nag-alok din ng tulong ang mga bida. Inanunsyo ng Raichu ang simula ng dula. Dumating ang Pikachu ni Ash para suportahan ang Raichu. Lumitaw ang mga Pokemon ni na Tracy, Misty, Ash at ng mga aktor para sumayaw, habang nagpapaulan naman ng sprinkles sina Misty at Tracy. Nagkakatuwaan ang mga Pokemon at mga tao habang masayang nagpapatuloy ang palabas. Nagpapahinga ang mga bida sa dalampasigan. Natutulog si Psyduck sa likod ni Lapras at nang lumangoy palayo si Lapras, nahulog si Psyduck sa tubig at tila nalunod habang tulog pa rin. Biglang nagingay si Pikachu at napagtanto ni Misty na nawawala si Psyduck. Isang batang babae ang nangingisda kasama ang kanyang Tentacruel at nakakita siya ng isang Psyduck na lumitaw mula sa tubig na hindi marunong lumangoy. Pinahanap ng grupo ang kanilang mga water Pokemon, ngunit hindi nila nakita si Psyduck. Gusto ni Misty na ipagpatuloy pa rin ang paghahanap, kaya nasabi tuloy ni Ash na nakakagulat na biglang nagmalasakit si Misty kay Psyduck. Naniniwala si Tracy na mahal ni Misty si Psyduck at ito talaga ang paborito niyang Pokemon pero mariin itong itinanggi ni Misty. Biglang dumating ang isang babae na ang Tentacruel ay karga si Psyduck na may kulay rosas na buntot. Nagpakilala ang babae bilang Marina, at sinabi nito na narinig niyang mag-e-evolve na ang isang Psyduck kapag ang buntot nito ay naging kulay rosas. Naalala ni Ash na ang Psyduck ay nagiging Golduck na ikinamangha ni na Misty at Marina. Nalaman ni na Misty at Marina na pareho silang mahilig sa water Pokemon at nag-usap sila ng matagal, na ikinalito ni na Ash, Pikachu, at Tracy. Ipinakita nila sa isa't isa ang kanilang mga lure at sabay na nangarap na makahuli ng legendary Pokemon. Itinanong ni Marina kay Misty kung bakit hindi marunong lumangoy si Psyduck, na ipinagtaka rin ni na Ash at Tracy. Kabadong sumagot si Misty na ang katangiang iyon ang nagpapa-espesyal kay Psyduck, sabay tanong kay Marina kung gusto ba nitong ipalit si Tentacruel sa kanyang Psyduck. Duda si Marina sa alok ni Misty kaya nagmungkahi na lang ito ng isang labanan upang makita kung sino ang mas magaling na trainer, at tinanggap ni Misty ang hamon na ito. Samantala, hindi mahanap ni Jessie ang mga bubwit at kinukulit siya ni na James at Meowth. Bigla niyang nakita ang mga ito nang magsisimula na ang labanan. Nagmungkahi si Marina ng isang 3-on-3 battle at pumayag si Misty. Inilabas ni Marina si Tentacruel at kay Misty naman si Goldeen, at pinuri ni Marina ang kakyutan nito. Sinubukan ni Tentacruel na puluputan si Goldeen, ngunit umiwas ito gamit ang agility. Gagamit sana si Goldeen ng horn attack ngunit sinalubong siya ng poison sting ni Tentacruel. Pinabalik ni Misty si Goldeen at inilabas si Staryu. Ginamit ni Staryu ang swift attack at agad na tinalo si Tentacruel. Inilabas ni Marina ang kanyang pinakamalakas na Pokemon, si Psyduck, na ikinagulat ng mga bida. Ginamit ni Staryu ang water gun, ngunit ginamit ni Psyduck ang confusion upang ibalik ang atake kay Staryu. Pinabalik ni Misty si Staryu. Nagmungkahi si Marina na ilabas na ni Misty ang kanyang Psyduck dahil malapit na itong mag-evolve. Pumayag si Misty at inilabas ito, ngunit walang laman ang Pokeball. Hiningi ni Misty ang kanyang backpack kay Ash ngunit nahulog ito sa tubig. Kinuha ni Misty ang kanyang backpack, ngunit pagkuha niya rito, nakita niya ang isang Golduck. Tuwang-tuwa si Misty na makita ito at sinabi na wala nang magsasabi ng masama kay Psyduck dahil evolve na ito. Muling iginiit ni Tracy na ito ay pag-ibig, sinasabing pinilit ni Psyduck na mag-evolve para kay Misty dahil mahal niya rin ito. Sinabi ni Meowth na maaari nilang kunin si Golduck at Pikachu, kaya sumugod ang Team Rocket. Ginamit ng Psyduck ni Marina ang confusion upang gumawa ng alon, habang ginamit naman ni Golduck ang confusion para sakyan ang alon. Natigil ang laban nang biglang lumitaw ang Team Rocket sakay ng submarine nito. Itinulak nila ang mga bida gamit ang isang malaking alon at binihag ang mga Pokemon. Inisip ng Team Rocket na mas mabuting hulihin ang mga Pokemon nang hindi muna binibigkas ang kanilang moto, ngunit nakita nilang isang Psyduck at isang Tentacruel lang ang nakuha nila. Nakita ni Misty na maayos si Golduck, bagamat ang mga Pokemon ni Marina ay nakuha ng Team Rocket. Inilabas ni Marina si Starmie na sumama kay Golduck upang iligtas ang mga Pokemon. Nag-away ang Team Rocket kung kaninong kasalanan ng paghuli sa mga Pokemon na ito, ngunit nang makita nila si Golduck, tinangka nila itong hulihin.
Gayunpaman, ginamit ni Golduck ang confusion upang ihagis ang submarine ng Team Rocket sa dalampasigan. Hiningi ni Marina ang kanyang mga Pokemon, at pumayag naman sina Jessie at James dahil wala naman daw itong kwenta. Pero pinigilan sila ni Meowth na sinabi na kailangan muna nilang ibigay si Pikachu para mabawi ang mga Pokemon. Gagamit sana si Pikachu ng kuryente, ngunit binalaan siya ni Ash na kung aatake siya ay makukuryente rin ang mga Pokemon ni Marina. Desperado na si Marina na mabawi ang kanyang mga Pokemon kaya sumugod siya. Inilabas ni Jessie si Arbok para atakihin si Marina, pero itinulak ito ni Golduck gamit ang water gun. Ginamit ni Arbok ang Poison Sting, ngunit gumamit lang ng confusion si Golduck upang patalsikin siya. Gamit ang Hyper Beam, pinasabog at pinatalsik ni Golduck ang Team Rocket. Pagkatapos, lumabas si Golduck sa nagliliyab na submarine ng Team Rocket dala ang mga Pokemon ni Marina. Dahil sa kagalingan ni Golduck, niyakap siyang muli ni Misty. Ipinagpatuloy ni na Marina at Misty ang kanilang labanan. Ginamit ni Golduck ang Furry Swipes, ngunit natakal siya ni Starmie at pinatamaan ng Bubble. Handa nang gumamit si Golduck ng Hyper Beam, ngunit gumamit si Starmie ng Light Screen upang kontrahin ito. Gayunpaman, masyadong malakas ang beam at tumagos ito sa Light Screen kaya natalo si Starmie. Binati ng lahat si Misty sa kanyang pagkapanalo. Susubukan na sanang ibalik ni Misty si Golduck, ngunit laking gulat niya nang lumabas si Psyduck sa Pokeball nito. Nakarinig si Golduck ng ilang mga babae at lumapit sa kanila, nag-pose at pinahanga sila. Dito nila nalaman na ang Golduck na iyon ay hindi pala kay Misty, kundi isang wild Pokemon lamang na mahilig magpasikat sa magagandang babae. Nang tanungin, ipinaliwanag ni Psyduck na nagpapahinga lang siya sa loob ng kanyang Pokeball. Nagtanong si Misty tungkol sa kulay rosas na buntot, ngunit tila alam ni Marina na hindi yun totoo. Sinabi ni Marina kay Misty na nakontrol niya ang isang wild Golduck na isang kahanga-hangang bagay. Gayunpaman, ipinaalala ni Ash na hindi siya nanalo sa labanan dahil hindi niya sariling Pokemon ang kanyang ginamit. Naisip ni Tracy na mali ang kanyang hinala tungkol sa pag-ibig, habang sumakit naman ang ulo ni Misty sa sobrang inis. Umalis ang mga bida sakay ni Lapras at nagpaalam na kay Marina.